Tuga. Uy, sarap. Parang nagutom yung mga nanonood. Nakakagutom, Sa lahat po dyan na nagme-merienda, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Kasama ang nag-iisa, pinakamatapang, pinakamahusay, MMDA General Manager, Nicolas Torre III. Dito lang yan sa Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Siyempre, bago tayo magkain. Kumain, sorry. Mainit ang Kumain. Bago tayo kumain, siyempre, kamustahin muna natin, General. Kamusta naman ang pang-stint mo dito sa MMDA? Kamusta ang mga challenges? Kamusta ang transition mo bilang general to an MMDA General Manager? Enjoying. Ito, magmumukbang na. Makikimukbang pa. Nagbisikleta ka pa papunta dito? Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Back to work ngayon, Sunday. Kaya, ano tawag dito? Rest day. Rest day. Rest day. Pero nandito kayo. Pinagtrabaho pa rin natin si General Torre kahit Salamat nasa po. So far po, General Torre, sa inyong mga pagbibisikleta sa Kamaynilaan, kasi yan ang sumisikat kayo dyan sa pagbibisikleta, ano po yung mga napansin nyo na so far na parang dapat talaga bigyan nating atensyon, halimbawa? Well, ang mga calls para ayusin ang bike lane talagang tama. No? Ngayon, isang concern ko lang, palaging, General! Nakikilala ko, may mask na ako. Nakikilala ko, well, kasi trademark na naging trademark ang mask. Anyway, mas okay na rin. At least, naging mas aware ang mga tao. Tapos pag nakikita nilang may napapansin na ako nung isang gabi, nagbike ako, Friday night, nagbike ako pa uwi. Papansin ko na mukhang kilala ko na pati ng mga nakamotor. Dahil wala mong gusto mag-overtake sa akin sa mobile. Meron ako Insta360. Ayan. Insta360. Kaya, well, hindi pa napoprocess over the weekend. Wala pa yung napoprocess na videographer. Pero po-process namin, i-blur ko lang mga mukha. Pero ipopublish ko yung mga mukha ng mga nakikita ng Insta360 na nandun sa bike lane. Ilang kilometro ba ang binabike mo, General? No? Ilang Well, kilometro? yung one way lang naman yung 17. 17 kilometers. Malapit lang yun. Malapit lang sa bisikleta yun. Pero tipid siya sa sa gasolina. Hindi ka ba doon sa increase na gasolina? Wala. hindi ka Speaking of, sali. magkakainan nga muna tayo. Ano ba itong mga pagkain natin? Ako, French fries lang. Meron tayong burger, french fries, Fries. at Shawarma or kebab. Shawarma. So, Sino ba sponsor dito? Sponsor niya na po kasi kami para po sasabihin namin kung saan galing. Oo nga. So parang itong nakikita natin ay mukhang ang naaalala ko dito ay yung mainit na digmaan sa pagitan ng Magaling ka. Estados Unidos. Okay. Burgers Burgers. American food. American Pero food. tingnan nyo naman Western po, food. No. tinipid kami kasi isang burger hinati sa 4 Bakit ka naman? Bakit ka? Bakit ganon? Bakit ganon? At Mahalaga sa team natin ang ating health. Baka naman pagtigil isa tayong burger. Sabi sa inyo, sponsor niyo na kami. Tinang hati-hati kami Ang sa tawag isa. dyan, burger collision. wow, okay. Ito, ano sabi mo? Gera rin lang yung isip mo yan, Gera collision na. Estados Unidos at saka Iran, di ba? Kasi yes. isa din sa mga popular na pagkain, di ba? Oo nga, no. Ito ba shawarma? Anong bang tawag sa... Kebab, shawarma. Ano ba, Cheska? Baka ba shawarma to dahil Ito right nakabalot now, beef shawarma yung nasa harap natin ngayon. Okay. Pero minsan sa loob ng wrap, minsan kebab din nilalagay. Kumain Kaya kayo. ganun. Si General muna kasi. Oo nga. General. General. Ano to, taste test? natin. Yeah. Baka ito na pag-lunch na ninyo kayo sa food General, vlogger. mo na sushi. Oo. Hindi naman ang halaga na pag-uusapan natin yung pagbibisikleta. Mukhang marami sa ating mga kababayan ay kakailanganin na magbisikleta siguro muna sa pagpasok dahil patuloy po ang pagtaas ng mga produkto ng petrolyo no dahil nga sa girian no diyan sa
sa pagitan ng US, Israel at Iran, 'di ba? Na nagkakaroon tayo ng problema sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagtataasa na at inaantabayanan na tataas pa sa mga susunod na linggo, 'di ba? So yan yung isa sa mga epekto nitong digmaan, no, na bukod sa pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, no, at iba pa, no, crudo, meron niyang mga domino effect, 'di ba? Tataas ang presyo din ng mga pagkain. Pagkain. Pamasahe. Transportasyon, 'di ba? Pamasahe, no? Ano pa? Kuryente. Kuryente, 'di ba? Kaya nga merong ilang mga panukala na dapat daw ata ay mag 4-day work week. MMDA, 4-day work week na. Ayan! Simula sa- Simula this week. Yeah. Ano mga paghahanda ang ginagawa ng MMDA para dito sa makakabuti pa yata sa traffic kasi ayaw na yata Bawasan tayo, no? gasolina ng mga tao. Anong paghahanda ang ginagawa ng ahensya ninyo, General, para dito sa pagtaas, no, ng petrolyo? Alam mo, Attorney Dino, in every crisis, it presents an opportunity. Maybe this is also an opportunity for us to actually re-examine our use of fossil fuels. No? Mataas ang presyo ng gasolina, so magtitipid tayo. Tapos, andyan naman kung tutuusin, andyan naman ang ating mga public transport, mass transport natin. Although, talagang ini-improve pa natin yan. Ngayon, may parating naman, inilaunch na Chairman Don Artes ng MMDA, ang Labbas. So, malapit na. Okay. Andyan na rin ang Labbas. So, another reason for us to leave the cars at home at mag-take ng public transport. Kuha naman na ng public transport. Ngayong Sunday lang, nakita ko, ang dami nagbibisikleta, ang dami nag-exercise, ang dami nag-jogging. Sama na natin yan, yung jogging exercise sa ating araw ng trabaho. So, punta sa opisina, either mag-jogging o magbisikleta, which is one day, ija-jogging ko. Magja-jogging ako ng papuntang opisina. Wow. Kasi malapit na naman. Semi-long run. Sasamahan po kayo ni Dino. Oo. Go, attorney. Sabay kayo, MMDA had already finished yung mga shower rooms namin. Ready na kami na pag may mag-take up ng call namin to bike and run to work or walk to work, we can, meron na silang magamit na shower rooms at changing rooms para siyempre pagpasok mo. Parang mainam ata, Baka na. General, na ang iba't Fresh ka ibang na. mga opisina sa pamahalaan natin ay sumunod na dapat merong mga shower rooms para din makatulong dun sa mga nagbibisikleta papasok. I had already made that call. Pumunta na ako ng DOST. Okay. Kay greetings pala. Happy Sunday kay Secretary Solidum. Napuntahan ko. At sabi niya, meron din silang Meron mga shower din. rooms doon. Okay. At saka syempre mga scientifico yan eh. May mga laboratory na doon, may mga paliguan talaga. Just in case may mga emergencies, no? So, pwede na magamit yun, magdo-double yun as a shower para sa mga nagbabike to work. Oh, so yung kanina yung Love Bus, sana ma-launch na rin yan para at least hindi na kailangan sumakay ng napakaraming sasakyan, traffic at kukonsumo ng crudo araw-araw, no. Ang tanong natin is kasi commuter ako no. Pero admittedly hindi ko pa nasusubukan yung EDSA carousel, di ba? Masaya yung EDSA carousel. Napaka-okay daw niyang EDSA carousel bus, no. So ang sinasabi ko, I agree no sa sinabi ni General Torre na every crisis kasi may opportunity. Naalala ninyo nung pandemya, hindi naman nakalain ng lahat ng mga opisina na marami palang matatapos na trabaho kahit nasa bahay ka. So nangyari, na-alter at na-change yung course nung pagpupunta sa opisina. Halos lahat ngayon ng mga opisina meron ng work from home setup. Lalong-lalo na sa mga millennials, Gen Z na isa yan sa kondisyon para magtrabaho sila. No? And it is very doable. In the same manner na meron tayong crisis na ito, sana naman mas maraming pupunta sa public transport at sana maayos yung public transport kasi mahirap naman yung wala ka nang pambayad ng basahe, wala ka nang pambayad ng crudo, tapos papipilahin ka pa ng 3 oras, 2 oras na naging ganoon ang kalakaran ng mga nakaraan na administrasyon pagdating lalo sa traffic. So ano pa po ba ang mga pwedeng na-encourage na ba natin ang publiko ngayon na gumamit ng mass transportation at yung mass transportation ba tingin nyo, General, nag-i-improve na sa ngayon? Yes, ang labas pala, libre may mga sponsors yan. okay. May mga sponsors na magbabankroll ng operations yan. And then, ang sunod namin tinitingnan yung Pasig River Ferry. Bubuhayin namin. Ayun, nakakamiss yan Pinapaganda ngayon ang mga terminals at mga daungan para magamit talaga natin. So, we hope na pag nag-operate na lahat yan, ang interplay nila at saka interconnection nila,
maging okay. Napuntahan nyo na ba? Nagamit nyo na ba ang PITX? Subukan nyo puntahan ng PITX. Makikita nyo, medyo Terminal eh. para na rin Mukha na siyang airport. Mukha siyang airport. Tawag doon. Mukha siyang airport. Kaya yung mga tao hindi pa nakasubok ng public transport hanggang PITX, makikita nyo na ang bus nyo, pagbaba mo ng bus, pwede ka sumakay ng train. Pagdating ng train, Yes. pwede ka nang bumaba ng kung saan man may Punta ka pang susunod na connection, di ba? Yeah, susunod na connection. Pero sa crisis pero na ito ng Iran tsaka United States, ibig sabihin, meron tayong pwedeng mga gawin, no? Pwede na mga gawin. Meron talaga, Dino. Parang, yun nga, oportunidad din ito, I think, na bisitahin ulit yung modelo natin ng pagpepresyo ng mga produktong petrolyo. No? Kasi kumpara sa ating mga katabing bayan sa Southeast Asia na lamang, no? Halimbawa, tayo lang at Singapore yung modelo na kung saan completely deregulated yung oil industry natin. At bakit nga no? ba, no? Nangangahulugan yan kasi na kapag may pagbabago talaga sa mga oil prices sa pandaigdigang merkado, direkta agad na naipapasa yan no, sa mga consumers. Sa mga iba nating mga karatig bayan, no, kagaya ng Indonesia, Thailand, no, Vietnam, Malaysia, merong forma ng pagkokontrol ng pamahalaan doon sa presyo. Dahil primarily, batayan po kasing pangangailangan yung mga produktong petrolyo at alam natin na may domino effect siya doon sa iba't ibang mga presyo ng mga bilihin sa kabuuang ekonomiya, sa kabuuang merkado. Kaya namamagitan yung pamahalaan. So tingin ko maaari din dito na bagamat tama, merong mga adjustments na kailangan gawin yung ating mga kababayan, yung mga private at public offices, hindi lang naman dapat tayo lang din yung maggagawa ng mga adjustments dito. Tingin ko, panahon din na dapat may adjustments din yung mga kasamahan natin sa oil industry. Halimbawa, sila ba ay willing muna na sa panahong ito, dahil sobra-sobra po yung pagsirit ng presyo, makisama din sila at medyo bababa yung kanilang tubo muna, panandalian, no? Hanggang sa hindi bumabalik yung normal na kondisyon doon sa gitnang silangan. Halimbawa, no? Yung excise tax din ng ating pamahalaan. No? At VAT. At no? VAT, Na lahat na lang pinapasa sa mga consumers. Yes. No? Ang sinasabi kasi Tama, nila, tama. bakit palagi na lang pag merong crisis, ang consumer at ang taong bayan ang laging kailangan mag-adjust. Baka naman, hindi ko rin maintindihan masyado at alam kong endless debate ito, no? At magdedebate tayo at palalalimin natin ang pag-uusap na hindi kaya sa ngayong oras na ito. Pero bakit nga ba deregulated ang oil industry sa Pilipinas? Tayo nga ang walang langis. Hindi ba kung wala tayong langis, kailangan may regulasyon ng paggamit ng langis. Sa Indonesia, ang dami-dami nilang langis. Isa sa pinaka-biggest producer yan ng langis, pero regulated pa rin ang industry nito. So dapat talaga mas malaki ang role ng Estado when it comes to the regulation of oil. No? So sa akin lang, alam ko malaki kinikita ng gobyerno sa excise tax tsaka sa VAT, pero pinapasa lang sa amin yung mga consumer. Saan naman kukuha ang gobyerno? Sabihin nila, ng pera. Kailangan ng pera ng gobyerno eh. Baka naman po bawas-bawasan ninyo yung mga pagnanakaw ninyo. No? At hindi yung binubuwisan nyo kami habang buhay, hirap na kaming nagbabayad ng buwis, tapos nanakawan nyo pa kami. No? So doon yung ginagamit Tama, di ba? tama. So tingin ko lang, kung binabawasan ninyo yung pagnanakaw ninyo, baka naman hindi kailangan na kami na lang ang magbabayad ng excise tax tsaka VAT na yan. Tama kayo dyan, Attorney Dino and Cleve, na dapat nga nag-a-adjust tayo mga Pilipino, ordinaryong mamamayan, pero dapat may ginagawa din ng ating pamahalaan. Pero nakita ko na nga kanina, nag-Facebook post si Senator Kiko Pangilinan na tinatrabaho niya ngayon sa Senado na mapanagot itong mga oil companies na nagtaas agad ng presyo habang may buffer pa naman na supply ang Yun ating na nga. industry. Diba? So ngayon na nga, tapusin muna natin ang mukbang ngayon dahil nabusog na kayong lahat. Sa kinakain natin dito. Actually, si Carlo nakakarami.